Isang gabi matapos ang maranyang kasal, ang akala kong paraiso ay naging isang madilim na bilangguan. Huwag kang maarte, Liana. Tirang pagkain lang ang karapat-dapat sa isang katulad mong pambayad utang lang. Bulyaw ng biyenan ko, habang ang asawa kong si Rico ay nakayuko lang. Mula sa puting belo, ngayon ay dumi ang isinasabog nila sa aking pagkatao. Pero hindi nila alam, ang bawat luhang pumapatak ay lason na tatapos sa kanilang kasakiman. Kaya ko pa bang lumaban? O tuluyan na akong lalamunin ng kanilang maitim na bala? Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, Liana. Simulan mo ng masanay sa lasa ng tira-tirang pagkain, dahil yan lang ang halaga mo sa pamamahay na ito. Ang boses ni Aling Remedios ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ibinagsak niya sa hapag ang isang plastik na platong puno ng pinagtabasan ng taba at mga buto ng manok na iniwan ng pamilya mula sa kanilang hapunan. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga pangarap ni Liana. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Masaya pang nagliligpit si Liana ng mga regalong pangkasal sa kanilang silid. Hinahaplos niya ang malambot na tela ng polo ni Rico, ang asawang pinangakuan siya ng buhay na puno ng pagmamahal. Inamoy pa niya ang bango nito. Iniisip kung gaano siya kaswerte. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa harap ng kanyang biyenan, ang bango ng pag-asa ay napalitan ng malansang amoy ng pang-aapi. Dahan-dahang napatingin si Liana sa mga buto sa plato. Ang kanyang mga kamay, nasuot pa ang kumikinang na wedding ring, ay nagsimulang manginig. Ang mga daliring kanina lang ay masayang nagbubukas ng mga card ng pagbate ay dahan-dahang napaikom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga. Bakit po ganito, Mama? May pagkain pa naman po sa kaldero, di ba? Bakit tira-tira ang ibinibigay niyo sa akin? Ang boses ni Liana ay isang mahinang pagsusumamo, halos pabulong na parang isang batang nawawala sa dilim. Tumawa ng mapait si Aling Remedios, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Mama, huwag mo akong tawaging Mama dahil hindi kita anak. At yung pagkain sa kaldero, ipinamigay ko na sa mga aso ng kapitbahay. Mas may silbi pa sila kaysa sayo na pumasok dito ng walang dalang malaking pera. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Umangat ang balikat ni Liana. Narito na ang kanyang tagapagtanggol. Narito na ang lalaking nangako sa harap ng altar na aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Rico, tawag ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa luha. Rico, tignan mo ang ginagawa ni Mama. Ngunit hindi lumapit si Rico. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Sumunod ka na lang kay Mama, Liana. Wala tayo sa posisyon para magreklamo. At saka, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa iyong savings account. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Liana. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Parang may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang ikalawang suntok na hindi niya inaasahan. Savings account? Rico, gabi pa lang ang kasal natin. Bakit pera agad ang iniisip mo? Tanong ni Liana habang ang isang malaking patak ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisingi. Bumagsak sa platong puno ng tira-tirang pagkain. Ibigay mo na ang ATM card mo at ang password, Liana. Huwag mo nang pahirapan ng lahat. Malamig na sabi ni Rico. Akala mo ba pinakasalan kita dahil sa ganda mo? Kailangan namin ng pambayad sa utang ni Papa sa kasino. Yan ang dahilan kung bakit ka narito. Ikaw ang pambayad utang namin. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Liana. Ang bawat salita ni Rico ay parang mga piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat, tanging ang tunog ng kanyang sariling hikbi na pilit niyang pinipigil ang naririnig.
Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay parang isang pakikibaka. Dahan-dahang binitiwan ni Liana ang dulo ng lamesa. Ang kanyang paningin ay lumabo, ngunit ang imahe ng kanyang asawa at biyenan ay nanatiling malinaw sa kanyang isip. Mga taong binihisan ang kanilang sarili ng kabaitan para lamang makuha ang kanyang tiwala. At ngayon, ay handa na siyang ubusin. Nanatili siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng kusinang dati ay puno ng pangarap. Ngunit na yon ay naging entablado ng kanyang pinakamasakit na katotohanan. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila kumukurap, sumasabay sa unti-unting pagkamatay ng kislap sa kanyang mga mata. Bakit ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin, ang siya palang maglulubog sa akin sa putikan? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait na ito bago ako tuluyang maubos? Ang suwerte mo talaga sa manugang mo, Remedios. Napakaganda na, mukhang napakabait pa. Siguradong magiging masagana ang buhay ni Rico dahil kay Liana. Ang boses ni Aling Belen, ang pinakatsismosang kapitbahay sa barangay, ay umalingaw-ngaw sa sala. Dinig na dinig ito ni Liana habang abala siya sa kusina sa pag-aayos ng mga platong puno ng pansit at kakanin. Mapait na napanghiti si Liana. Ang mga salitang suwerte at masagana ay parang mga maling nota sa isang kanta na pilit niyang pinakikinggan. Sa sala, nakaupo si Aling Remedios sa gitna ng kanyang mga kaibigan, suot ang kanyang pinakamagandang barong at ang isang malapad na ngiti na tila isang maskara ng kabanalan. Ay, totoo yan, Belen. Itinatangi ko talaga itong si Liana. Sabi ko nga sa kanya, huwag na siyang magpagod. Pero sadyang masipag ang bata. Gusto niyang pagsilbihan kaming lahat. Napatigil si Liana sa paglalagay ng tinidor. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay punong-puno ng lason na binalot sa asukal. Isang oras lang ang nakalipas, bago dumating ang mga bisita, ay tinawag siya nitong palamunin at walang kwentang asawa. Dahil lamang sa hindi niya agad nahanap ang paboritong tasa nito. Liana, iha, halika muna rito sa sala at batiin mo ang ating mga bisita, tawag ni Aling Remedios. Ang tono ng boses dito ay puno ng lambing, isang uri ng lambing na nagpapatayo ng balahibo ni Liana. Dahan-dahang lumabas si Liana, dala ang tray ng inumin. Pilit nang iniyunat ang kanyang mga labi para sa isang ngiti, kahit na ang totoo ay gusto na niyang sumigaw. Magandang hapon po sa inyong lahat, mahinhingang bate. Naku, napaka-humble talaga. Bagay na bagay kayo ni Rico, dagdag pa ng isa pang kapitbahay. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita ni Liana si Rico na nakasandal sa hamba ng pinto, hawak ang isang baso ng serbesa. Hindi ito tumitingin sa kanya. Abala ito sa pakikipagtawanan sa kanyang mga pinsan. Tila ba walang nangyaring pagtatalo kagabi? Tila ba hindi nito winasak ang puso ng kanyang asawa sa loob lang ng isang gabi? Nang matapos ang salo-salo at magsialisa na ang mga bisita, mabilis na naglaho ang mapagpanggap na ngiti sa mukha ni Aling Remedios. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na titig. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan, Liana. Linisin mo ang lahat ng kalat na yan. At siguraduhin mong walang matitira kahit isang butil lang kanin sa sahig, utos ni Aling Remedios habang hinuhubad ang kanyang mga alahas. At yung mga natirang pagkain, ilagay mo sa ref. Yan ang kakainin mo bukas. Huwag kang mag-aksyaya dahil hindi tayo namumulot ng pera. Hindi sumagot si Liana. Nanatili siyang nakatungo. Pinagmamasdan ang mga bakas ng sapatos sa sahig na kailangan niyang kuskusin. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa pagod ng kanyang kaluluwa. Bawat hakbang niya ay tila may nakagapos na mabigat na kadena. Habang nagliligpit siya ng mga ginamit na baso sa gilid ng isang antigong florera sa dulo ng pasilyo, may napansin si Liana. Isang piraso ng papel ang bahagyang nakasilip sa ilalim ng florera, tila mabilis ang itinago doon. Dahan-dahan niya itong hinilat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang papel ay may opisyal na selyo ng isang bangko. Sa itaas na bahagi,
Nakasulat ang mga salitang sa pulang tinta. Final Notice of Foreclosure. Binasa ni Liana ang nilalaman ng sulat sa gitna ng kanyang pangangatog. Ang bahay na ito, ang bahay na ipinagmamalaki ni Rico at Aling Remedios, ang tahanang sinasabi nilang pundasyon ng kanilang dangal, ay nakatakda ng bawiin ng bangko sa loob ng 30 araw dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Ang bawat letra sa papel ay tila naglalagablab sa harap ng kanyang mga mata. Hindi lang pala utang sa sugal ang problema. Ang buong buhay nila ay isang malaking kasinungalingan. At siya ang huling baraha na balak nilang itaya para maisalba ang isang gumuhong kaharian. Narinig ni Liana ang papalapit na yabag ni Rico. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Liana, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Rico ay puno ng hinala. Tumingin si Liana sa kanyang asawa, sa lalaking minahal niya ng buong puso, at sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal ang naramdaman niya, kundi isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Wala, Rico. May tinitignan lang ako. Pabulong niyang sagot, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa foreclosure notice sa loob ng kanyang bulsa. Sino pa ba ang nagsisinungaling sa akin? At ano pa ang kayang gawin ng pamilyang ito para lamang hindi sila lumubog? Bakit ka nanginginig, Liana? May itinatago ka ba sa bulsa mo? Ang boses ni Rico ay parang malamig na hanging pumasok sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang bitak sa ekspresyon ni Liana. Mas lalong hinigpitan ni Liana ang hawak sa papel sa loob ng kanyang bulsa, hanggang sa maramdaman niya ang gasgas ng matigas na papel sa kanyang balat. Wala, Rico. Napagod lang siguro ako sa pag-aasikaso ng mga bisita ni Mama, mahinahong sagot ni Liana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Gusto ko na sanang magpahinga. Tinitigan siya ni Rico ng matagal bago ito tumalikod. Magluto ka na ng hapunan. Huwag kang aakyat hanggat hindi tapos ang lahat. Gutom na si Mama. Sa kusina, habang naghihiwa ng mga rekado, ang bawat bagsak ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang ulo. Inihanda niya ang paboritong adobo ni Rico at ang espesyal na ulam ni Aling Remedios. Ang bango ng pagkain ay pumuno sa silid, ngunit para kay Liana, ang bawat langhap niya ay nagdadala ng lasa ng abo. Nang nakahanda na ang lahat, dinala niya ang mga pagkain sa hapagkainan. Nakaupo na roon si Rico, ang kanyang kapatid na si Gina at si Aling Remedios. Nagtatawanan sila, tila isang normal at masayang pamilya. Hindi man lang nila tinignan si Liana habang inilalagay nito ang bawat plato sa harap nila. Ang sarap naman nito, Ma. Buti na lang at may tagapagluto na tayo rito sa bahay. Sabi ni Gina habang kumukuha ng malaking hita ng manok. Sinabi mo pa. At least, may silbi naman siya kahit papaano. Sagot ni Aling Remedios bago sumubo ng malaki. Nanatiling nakatayo si Liana sa gilid, naghihintay na tawagin o alukin. Ngunit lumipas ang bawat minuto, tanging tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ang naririnig. Walang nag-angat ng tingin. Walang nag-alok ng upuan. Nang matapos silang kumain, tumayo si Aling Remedios at dighay na tumingin sa mga natirang buto at konting sabaw sa malaking mangkok. Oh, Liana, tapos na kami. Pwede mo nang kainin ang mga tira. Sayang naman kung itatapon. Diyan ka naman sanay, di ba? Ang pulutin ang mga itinapon na namin. Naglakad sila palabas ng silid kainan patungo sa sala para manood ng telebisyon. Naiwan si Liana sa harap ng hapag na puno ng mga kalat. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakasara. Dahan-dahan siyang umupo sa bakanting upuan. Tinitigan niya ang isang piraso ng buto na may kaunti pang laman na naiwan ni Gina. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, naramdaman ni Liana ang isang uri ng pagkapahiya na higit pa sa pisikal na sakit. Ang kanyang dangal ay unti-unting tinatapyas ng mga taong ito, piraso por piraso. Kinuha niya ang basahan at dahan-dahang pinunasan ang lamesa.
Kahit na tinatrato siyang hayop, pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Hindi siya kakain ng tira. Mas pipiliin niyang matulog ng gutom kaysa lunukin ang insulto ng pamilyang ito. Ito ang kanyang munting laban. Ang hindi hayaang maging katulad ng trato nila sa kanya, ang tingin niya sa kanyang sarili. Nabalot ng katahimikan ng bahay. Tanging ang tunog ng TV mula sa sala ang maririnig. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang bumasag nang ang isang serye ng malalakas na hampas ng kamay sa pintuan ay yumanig sa buong bahay. Ang tunog ng kahoy na tila gustong wasakin ay nagpatalon sa puso ni Liana. Agad na napatayo si Rico mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis na lumabas si Liana mula sa kusina at nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Rico, buksan mo ang pinto. Alam naming nandun ka. Isang barito ng boses mula sa labas ang sumigaw, puno ng pagbabanta. Nang hindi gumalaw si Rico, si Aling Remedios ang lumapit sa pinto, nanginginig ang mga kamay. Sino po sila? Ibigay niyo sa amin si Rico. 1,000,000 piso ang utang niya at kailangan namin makuha yan ngayon din. Kung ayaw niyong masunog ang bahay na ito. Ang bawat salita ng lalaki sa labas ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Liana. 1,000,000 piso. Ang foreclosure notice sa bulsa niya ay isa lamang pala sa maraming patibong. Napatingin si Liana kay Rico, na ngayon ay nakasandal sa pader, tila isang basang sisiw na nawala ng lakas. Sino ang mga taong ito? At anong uri ng panganib ang dinala ni Rico sa buhay ko na higit pa sa perang nawala? Ang bawat matamis na salitang binitiwan mo noon ay mga patalim palang unti-unting humihiwa sa aking kinabukasan. Habang ang malalakas na kalabog sa pintuan ay patuloy na yumayanig sa buong kabahayan, ang diwa ni Liana ay tila humiwalay sa kanyang katawan. Sa gitna ng takot at sigawan ni Aling Remedios, ang kanyang paningin ay napako sa isang kupas na litrato nila ni Rico na nakasabit sa dingding. Ang litratong kuha noong unang anibersaryo ng kanilang ligawan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 2 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng akasya sa parke. Liana, hinding-hindi kita pababayaan. Ikaw ang tanging kayamanan na gusto kong ingatan habang buhay. Bulong ni Rico noon habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sariwang-sariwa pa sa isip ni Liana ang init ng palad ni Rico at ang ningning sa mga mata nito na akala niya ay katapatan. Noong mga panahong yon, si Rico ang perpektong gino. Tinadalhan siya nito ng mga bulaklak, tinitiis ang mahabang biyahe para lang makita siya ng 5 minuto at palaging nakikinig sa kanyang mga pangarap. You deserve the best, Liana. Balang araw, igagawa kita ng isang tahanan kung saan reyna ka at wala kang iisiping problema. Pangako ni Rico sa taglish na boses na tila isang haranang nagpapatulog sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Napakagatlabi si Liana sa kasalukuyan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig habang pinagmamasdan si Rico na ngayon ay nagtatago sa likod ng sofa, nanginginig at hindi makapagsalita. Nasaan na ang Ginoong nang akong protektahan siya? Nasaan na ang lalaking sinasabing siya ang reyna ng buhay nito? Nabalik lamang ang diwa ni Liana nang marinig niya ang pagbasag ng isang paso sa labas. Rico, labas! Kung ayaw mong pati asawa mo, ay isama namin sa utang mo. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Rico patungo sa kanilang silid. Agad siyang sinundan ni Liana. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit at kalituhan. Rico, ano ito? 1,000,000 piso? Paano nangyari ito? Hindi siya sinagot ni Rico. Abala ito sa paghalugog sa kanilang cabinet, itinatapon ang mga damit ni Liana sa sahig na tila babasura ang mga ito. Nasaan yung mga alahas mo, Liana? Yung mga binigay ng lola mo? Ibigay mo sa akin. Kailangan ko yan para mapatigil sila. No, Rico. Iyon na lang ang natitira sa akin mula sa pamilya ko. Sigaw ni Liana
habang hinaharangan ang cabinet. Tinulak siya ni Rico ng malakas. Hindi sapat para masaktan ang katawan, ngunit sapat para mabasag ang huling piraso ng kanyang respeto sa asawa. Sa sobrang pagmamadali ni Rico, may isang lumang kahon ng sapatos ang nahulog mula sa pinakataas na bahagi ng cabinet. Bumukas ito at nagkalat ang mga lumang resibo, litrato, at isang nakatuping sulat na kulay rosas. Napatigil si Rico. Akmang kukunin niya ang sulat, pero mas mabilis si Liana. Dinampot niyang papel, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sa itaas na bahagi ng sulat, may nakasulat na pangalan sa isang familiar na sulat kamay. Clara. Binasa ni Liana ang unang ilang linya at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Rico, mahal ko. Konting tiis na lang. Ituloy mo lang ang plano. Pakasalan mo ang babaeng yan. Makuha mo lang ang tiwala ng pamilya niya at ang perang kailangan natin. Pagkatapos ng lahat, babalik ka sa akin at mamumuhay tayo ng masaya gamit ang yaman niya. I love you. Always. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago ang kanilang kasal. Dahan-dahang iniangat ni Liana ang kanyang tingin kay Rico. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila 2 uling na nagbabaga sa sakit at put. Ang foreclosure notice, ang tira-tirang pagkain, ang mga naniningil sa labas. Lahat ng iyon ay maliliit na sugat lamang kumpara sa katotohanang nabasa niya ngayon. Sino si Clara, Rico? Ang boses ni Liana ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig, kasing lamig ng bangkay ng kanilang relasyon. Hindi nakasagot si Rico. Ang tanging maririnig ay ang muling paghampas sa pinto sa ibaba at ang boses ni Aling Remedios na nagsusumamo sa mga lalaki. Sino ba talaga ang pinakasalan ko? Isang lalaking nagigipit o isang demonyong matagal nang nagplano ng aking pagbagsak? Clara she's just a mistake, Liana. Isang pagkakamali na matagal ko nang tinapos. Ang boses ni Rico ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na naghahanap ng palusot. Sinubukan niyang habuyin ang kamay ni Liana para kunin ang sulat, ngunit mabilis na umatras ang babae. Ang pot na nararamdaman ni Liana ay tila isang apoy na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Hindi na siya ang mahiyaing dalaga na nakuha ni Rico sa matatamis na salita. Pagkakamali? Ang pagkakasulat dito ay parang isang kontrata ng kamatayan para sa akin, Rico. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Huwag mo akong hawakan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa gitna ng tensyon, unti-unting humupa ang ingay sa labas. Umalis na ang mga naniningil, ngunit iniwan nila ang isang babalang nakasulat sa pulang pintura sa kanilang tarangkahan. Magbayad kayo o buhay ang kapalit. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa kaninang sigawan. Bumaba si Liana sa kusina, hindi dahil sa gutom, kundi dahil kailangan niyang lumayo sa lason na dala ng presensya ni Rico. Ang dilim sa ibaba ay tila lalong bumigat. Wala siyang binuksan na ilaw. Hinayaan niya ang sarili na lamunin ng anino, katulad ng kung paano siya nilamon ng kasinungalingan ng pamilyang ito. Habang nakaupo sa sulok, isang mahinang tunog ng pag-usad ng tsinela sa semento ang narinig niya. Tila may lumalapit. Hindi siya gumalaw, hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagyang init na nagmumula sa isang mangkok na inilapag sa tapat niya. Kailangan mong kumain, Hija. Hindi mo maipapanalo ang laban kung mahina ang iyong katawan. Isang boses, mahina at tila pagod na sa dami ng masaksihang luha, ang bumasag sa katahimikan. Si Lola Rosa. Siya ang matandang tagapagsilbi na matagal na sa pamilya ni Rico, ang taong laging nasa anino at bihirang magsalita. Tumingin si Liana sa matanda. Ang liwanag mula sa buwan na pumapasok sa bintana ay nagpakita sa mga kulubot na balat ni Lola Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal
na matagal nang hindi nararamdaman ni Liana. Bakit niyo po ito ginagawa, Lola Rosa? Hindi po ba baka magalit si Aling Remedios kapag nalaman niyang binibigyan niyo ako ng mainit na sopas? Tanong ni Liana habang dahan-dahang hinahawakan ang mainit na mangkok. Ang init nito ay tila dumadaloy sa kanyang naninigas na mga daliri. Umupo si Lola. Rosa sa tabi niya, ang bawat galaw nito ay maingat at tila may dalang bigat. Nakita ko na ito noon pa, Liana. Marami nang dumaan dito na katulad mo. Mga pusong puno ng pag-asa na unti-unting kinakain ng kasakiman ng pamilyang ito. Pero ikaw, may nakikita akong kakaiba sa iyong mga mata. Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy sa isang pabulong na tono. Tumakas ka na, Hiha, habang may oras pa. Ang utang ni Rico ay hindi lang sa pera. May mga madidilim na sikreto ang bahay na ito na mas malala pa sa mga naniningil sa labas. Huwag mong hayaang maging bahagi ka ng sumpa ng pamilyang ito. Napahinto si Liana sa pag-inom. Anong ibig ninyong sabihin, Lola Rosa? Bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas ang narinig. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Aling Remedios pababa ng hagdan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na tumayo si Lola Rosa. Ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Rosa, sinong kausap mo dyan sa dilim? Ang boses ni Aling Remedios ay matalim. Tila isang kutsilyong humihiwa sa hangin ng gabi. Ang liwanag ng kusina ay biglang bumukas. Nakakasilaw at walang awa. Nakatayo roon si Aling Remedios. Nakapamaywang. Ang kanyang muka ay puno ng hinala habang palipat-lipat ang tingin kay Liana at kay Lola Rosa. Ang mangkok ng sopa sa harap ni Liana ay tila isang ebidensya ng pagtataksil sa kanyang paningin. Sino ang tunay na kakampi sa bahay na puno ng mga traidor? At anong sikreto ang itinatago ni Lola Rosa na handang pumatay ng sinumang makakaalam nito? Ang bawat patak ng luhang inuubos mo sa harap ko ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig na mayroon ako. Nakatayo si Aling Remedios sa gitna ng kusina. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang nakatitig sa mangkok ng supas na hawak ni Liana. Mabilis ning tinampal ang kamay ni Lola Rosa. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang matanda ay napakapit sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rosa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang pagkaing nasa loob ng bahay na ito ay para lamang sa mga taong may ambag? Ang boses ni Aling Remedios ay nanginginig sa pot. At ikaw, Liana, hindi mo ba kayang mahiya? Pagkatapos mong saktan ang damdamin ng anak ko, heto ka at nagpapakasasa sa pagkain? Tumayo si Liana. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Ang pagkaing ito ay ibinigay ng may busilak na puso. Isang bagay na tila wala sa inyo, Aling Remedios. At huwag ninyong sasaktan si Lola Rosa. Wala siyang kinalaman sa gulo ninyo. Ma, tama na yan. Ako na ang bahala sa asawa ko. Biglang pumasok si Rico sa kusina. Ang kanyang hitsura ay malayo sa nanginghinig na lalaki kanina. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pait at lungkot. Hinawakan niya ang braso ni Liana ng banayad, isang hawak na dati ay nagpapahilig kay Liana. Ngunit na yon ay tila malamig na bakal sa kanyang balat. Liana, can we talk? Please? Sa kwarto tayo. Pakiusap ni Rico sa boses na tila isang biktima ng sitwasyon. Pagpasok nila sa silid, agad na isinara ni Rico ang pinto. Hindi siya sumigaw. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Liana. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisingi. Ang bawat hikbi niya ay tila pinag-aralan. Bawat galaw ay sadyang idinisenyo para makuha ang awa ng asawa. Mahal, yung sulat na nabasa mo, yung tungkol kay Clara, it's not what you think. Simula ni Rico, ang kanyang boses ay garalgal. Pinilit lang ako ni Clara. Tinakot niya ako na sasabihin niya sa'yo ang mga utang ko
kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. I married you because I love you, Liana. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para iligtas ang pamilya ko. At pati na rin ikaw mula sa mga nanininggil. Tinitigan siya ni Liana mula sa itaas. Ang bawat salita ni Rico ay parang mga anino sa pader. Malabo, pabago-bago, at walang katotohanan. Ngunit hinayaan niya itong magpatuloy. Gusto niyang makita kung gaano kalalim ang hukay na kayang hukayin ng asawa para sa sarili nito. Clara told me that if I marry someone with money, she would leave us alone. I was desperate, Liana. Sino ba ang gustong makitang mawala ang bahay ng magulang niya? Hinawakan ni Rico ang mga kamay ni Liana, pilit itong hinahalikan. Ikaw ang buhay ko. You are my everything. Please, don't let our marriage end because of a mistake I was forced to make. Dahan-dahang hinaplos ni Liana ang buhok ni Rico. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng kanyang isip, naalala niya ang foreclosure notice at ang petsa sa sulat ni Clara. Alam niyang nagsisinungaling si Rico, ngunit kailangan niyang maglaro. Gusto mo ba talagang ayusin ang lahat, Rico? Tanong ni Liana sa malambing na tono. Agad na tumango si Rico. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-asa. Yes, mahal. Anything. Kahit ano. Inilabas ni Rico ang isang folder mula sa kanyang bag. Kailangan lang nating pirmahan itong special power of attorney para makuha ko ang pondo mula sa trust fund ng magulang mo, Liana, para mabayaran natin ang mga naniningil at makapagsimula tayong muli, para maging tahimik na ang buhay natin malayo sa kanila. Doon ay nakita ni Liana ang tunay na motibo. Ang lahat ng luha, ang pagluhod, at ang mga pangako ay para lamang sa pirma na magbibigay sa kanila ng access sa kanyang huling kayamanan. Kinuha ni Liana ang ballpen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng kristal. Pinirmahan niya ang dokumento sa ilalim ng mapanuring mata ni Rico. Ang asawa niya ay napang-iti ng malapad. Tila isang nanalo sa loterya. Ngunit hindi alam ni Rico na sa gitna ng kanyang pirma, may isang maliit na detalye na binago si Liana. Isang kondisyon na tanging ang abogado lamang ng kanyang pamilya ang makakaintindi. Isang kondisyon na imbes na magbigay ng pera, ay maglalagay sa lahat ng transaksyon ni Rico sa ilalim ng mahigpit na investigasyon. Salamat, Liana. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitis. Sabi ni Rico habang mahigpit na niyayakap ang asawa. Sa gitna ng yakap, ang mga mata ni Liana ay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Ang init ng katawan ni Rico ay hindi na sapat para painitin ang kanyang nanlalamig na puso. Naramdaman ni Liana ang bigat ng folder sa kamay ni Rico habang papalabas ito ng kwarto. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kanyang sariling laro. Mag-isa na lamang siya sa silid. Ang bawat anino sa paligid ay tila bumubulong ng babala. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Don't trust his promises. Tonight is just the beginning of the end. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At anong mangyayari kapag nalaman ni Rico na ang perang inaasahan niya ay naging isang patibong? Ihanda mo ang pinakamasarap na almusal, Liana. Sa wakas, napatunayan mo ring may silbi ka sa pamilyang ito. Ang boses ni Aling Remedios mula sa hapagkainan ay puno ng kagalakan. Isang uri ng kagalakan na nakabase sa kasakiman. Nakaupo siya roon, tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi, habang si Rico ay nasa tabi niya, abala sa pagpindot sa kanyang cellphone at may nakapaskil na mapanuring ngiti sa mga labi. Dahan-dahang inilapag ni Liana ang mainit na kape sa tapat ng kanyang binan. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling kalmado, kahit na sa loob ng kanyang dibdib ay tila may isang bagyong naggangalep. Pinanood niya kung paano humigop ng kape si Aling Remedios. Ang bawat lunok nito ay tila pagdiriwang sa perang. Akala nila ay nasa kamay na nila.
Kagabi lang ay tinatrato siyang basura, ngunit dahil sa pirma sa dokumento, tila siya na ang pinakamahalagang tao sa bahay na yon. Ang mabilis na pagbabagong ito ng kanilang pakikitungo ay mas nakakasuka kaysa sa panis na pagkaing pilit nilang ipinakain sa kanya. Magbibihis lang ako, Rico. Gusto ko sanang bisitahin ang puntod ng mga magulang ko ngayong umaga. Pabulong na sabi ni Liana habang nakatitig sa kanyang asawa. Sure, mahal. Mag-ingat ka ha. Do you need me to drive you? Sagot ni Rico sa kanyang pinakamalambing na taglish. Ngunit hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Ang atensyon nito ay nakatuon na sa mga transaksyong inaasahan nitong mabubuksan mayong araw. Hindi na. Gusto ko lang mapag-isa. Sagot ni Liana bago dahan-dahang tumalikod. Paglabas ng bahay, tila nakahinga ng maluwag si Liana. Ang malamig na hangin ng umaga ay humalik sa kanyang mga pisingi. Tila ba ito ang tanging katotohanan sa mundong puno ng pagkukunyari? Ngunit imbes na pumunta sa sementeryo, sumakay siya sa isang taxi at nagpahatid sa isang mataas na gusali sa Makati, ang opisina ni Attorney Valdez, ang matapat na abogado ng kanyang namayapang ama. Ang bawat hakbang ni Liana sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makapasok siya sa opisina, tumayo ang matandang abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Iha, natanggap ko ang mga dokumentong ipinadala mo sa email kagabi bago ka pumirma. Bungad ni Attorney Valdez habang inaayos ang kanyang salamin. Mabuti na lang at sinunod mo ang payo ko noon na huwag maglalagay ng buong pangalan sa mga blankong dokumento nang walang code word natin. Naupo si Liana. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Attorney Valdez, nakuha na ni Rico ang dokumento. Inaasahan niyang papasok ang pondo ngayong hapon. Ano mangyayari sa sandaling subukan niyang i-withdraw ang trust fund? Ngumiti ng tipid ang abogado. Sa sandaling i-verify ng bangko, ang special power of attorney na may kasamang binago mong kondisyon, otomatikong magti-trigger ang isang fraud alert. Hindi lang ma-freeze ang account, kundi magsisimula rin ang isang internal investigation tungkol sa mga utang ni Rico na sinusubukan niyang bayaran gamit ang pera mo. Malalagay siya sa radar ng mga otoridad. Nakahinga ng malalim si Liana. Sa loob ng opisina, may isang maliit na rebulto ng hustisya na nakatayo sa mesa ng abogado. Hinawakan ni Liana ang kanyang wedding ring at dahan-dahang pinaikot ito sa kanyang daliri. Ang singsing na ito, na dapat ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal, ay tila isang mabigat na kadenang gusto na niyang hubarin. Pero tandaan mo, Liana, babala ni Attorney Valdez, ang ginawa mo ay gigising sa isang halimaw. Kapag nalaman ni Rico at ng kanyang ina na wala silang makukuhang pera, hindi sila magdadalawang isip na saktan ka. You are playing with fire. Alam ko po, attorney, sagot ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Pero mas nakakatakot ang mamatay sa loob ng bahay na yon nang walang ginagawa. Mas pipiliin kong masunog sa apoy kaysa malunod sa sarili kong mga luha. Paglabas ni Liana ng gusali, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Tila, may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ang nakapark sa tapat ng gusali. Ang mga bintana ay madilim at hindi makikita ang nasa loob. Mabilis siyang naglakad. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Pagdating niya sa kanto, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. They know where you are. Get out of there now. The mistress is watching. Napahinto si Liana sa gitna ng mataong bangketa. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay tila nagiging banta. Sino si Clara at gaano kalalim ang kanyang partisipasyon sa planong ito? At higit sa lahat, sino ang taong nagpapadala ng mga mensaheng ito na tila alam ang bawat hakbang niya? Tumingala si Liana sa langit. Ang araw ay nagniningning, ngunit para sa kanya, ang bawat liwanag ay may kasamang anino na handang lumamon sa kanya sa sandaling siya ay pumikit. Ang amoy ng malansang isda,
ang sigawan ng mga tindera, at ang ingay ng mga gulong ng kariton na dumadaan sa semento. Ang palengke ay dapat sanang maging lugar kung saan mawawala si Liana sa karamihan. Ngunit sa gitna ng siksikan, ang kanyang pakiramdam ay tila isang usa na pinalilibutan ng mga gutom na leon. Mahigpit niyang hawak ang bayong habang maingat na naglalakad sa basang eskinita. Ang bawat sulyap niya sa paligid ay puno ng pag-iingat. Sa gitna ng kanyang pamimili, tumigil siya sa isang tindahan ng mga sariwang bulaklak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang talulot ng isang puting rosas, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Bumili siya ng isang tangkay, isang munting piraso ng kagandahan para sa kanyang sarili sa gitna ng mabulok na sitwasyong kinalalagyan niya. Mrs. Ledesma, tama ba? Isang malalim at malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nanigas ang buong katawan ni Liana. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket nakatayo sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, parang mga rebultong gawa sa bato. Ngunit ang panganib na dala nila ay ramdam sa hangin. Sino po sila? Ang boses ni Liana ay halos pabulong, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang tindig. Huwag ka nang magtanong kung sino kami. Ang asawa mong si Rico ang dapat mong tanungin. Sabi ng mas matangkad na lalaki habang lumalapit. Sapat na para maramdaman ni Liana ang amoy ng sigarilyo sa hininga nito. Ang 1,000,000 piso ay maliit na bagay pa lang. Ang balita namin, marami kang pera sa bangko. Bakit hindi mo na lang bayaran ang utang ng asawa mo para matapos na ang lahat? Wala akong kinalaman sa mga utang ni Rico. Hindi ko alam ang mga pinaggagawa niya. Sagot ni Liana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa loob ng bayong. Tumawa ng mahina ang lalaki. Isang tunog na tila kalawang na kinakiskas sa bakal. Sa mata ng batas ng kalsada, iisa lang kayo ng asawa mo. Kung hindi siya makakabayad sa lalong madaling panahon, baka ikaw ang maging kabayaran, Mrs. Sayang naman ang ganda mo kung mapupunta lang sa masamang paraan. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Liana. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila gustong madurog ang kanyang buto. Pinitiwan ni Liana ang kanyang bayong at ang puting rosas na binili niya ay nahulog sa basang putik ng palengke, agad na natapakan ng mga dumadaan. Bitawan mo ako o sisigaw ako! Pagbabanta ni Liana, kahit na ang totoo ay nais na niyang tumakbo palayo. Sige, sumigaw ka. Pero tandaan mo, hanggang sa loob ng bahay niyo kaya naming pumasok. Alam namin ang bawat kilos mo. Alam namin na galing ka sa opisina ng abogado mo kanina, bulong ng lalaki bago dahan-dahang binitiwan ang kanyang braso. Sabihin mo kay Rico, 3 araw na lang. Pagkatapos nun, hindi na lang pinto ang gigibain namin. Mabilis na naglakad palayo ang dalawang lalaki. Nawala sa gitna ng mga tao na tila ba mga aninong biglang naglaho. Naiwan si Liana na nanginginig. Ang kanyang braso ay may mapulang bakas ng mga daliri ng lalaki. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambon na gustong sumabog. Sa gitna ng kanyang paghingal, napatingin siya sa kabilang panig ng kalsada. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar. Ang bintana nito ay bahagyang nakababa. Doon, nakita ni Liana ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Isang babaeng may mapulang labi at suot na malalaking salamin sa mata. Ang babae ay ngumiti ng tipid bago muling itinaas ang bintana at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Clara. Hindi kailanman nakita ni Liana ang mukha ni Clara nang malapitan. Ngunit alam ng kanyang puso na iyon ang babaeng nasa likod ng sulat. Ang babaeng gustong kumuha ng lahat ng mayroon siya. Nang makauwi sa bahay, tila isang bangkay si Liana na naglalakad. Nadatna niya si Rico at Aling Remedios na masayang nagbibilang ng mga lumang alahas sa sala. Tila walang kamalay-malay sa panganib na hinarap niya sa labas. Oh, Liana, nasaan ang mga pinamili mo? Bakit wala kang dala? Tanong ni Aling Remedios nang hindi man lang tumitingin sa kanya.
Hindi sumagot si Liana. Pumasok siya sa kusina at binuksan ang gripo. Hinayaan ang tubig na dumaloy sa kanyang mga kamay. Ngunit kahit anong kuskos niya, hindi mawala ang pakiramdam ng maruming kamay ng lalaki sa kanyang balat. Tumingin si Liana sa salamin sa kusina. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit sa likod ng takot, may isang bagong uri ng determinasyon ang nagsisimulang mabuo. Kung akala nila ay magiging biktima lang siya, nagkakamali sila. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi tungkol sa mga lalaki o kay Clara. Sino ang nagpadala ng babala sa kanyang cellphone? Bakit tila may isang taong laging nauuna sa bawat hakbang ng kanyang mga kaaway? Narinig niya ang mahinang katok sa pintuan ng kusina. Si Lola Rosa may dalang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Ipinabibigay ng isang bata sa labas, hiha, para daw sa'yo. Bulong ng matanda bago mabilis na umalis. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang papel. Isang maikling pangungusap ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. The lions are hungry, but the hunter is closer. Meet me tonight at the old chapel. Sino ang naghihintay sa kanya sa madilim na kapilya? At ito ba ay isang bitag? O ang tanging paraan para makaligtas siya sa darating na 3 araw? Ang bawat pasa sa aking balat ay muling nagpapaalala na ang pag-ibig na ipinaglaban ko ay siya palang kikitil sa aking kalayaan. Nakatayo si Liana sa harap ng salamin sa banyo. Dahan-dahang itinaas ang manggas ng kanyang blusa. Ang mapulang bakas ng mga daliri ng lalaki sa palengke ay naging madilim na lila na ngayon. Isang mansa sa kanyang balat na tila hindi na mabubura. Hinawakan niya ito ng bahagya, at ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang kalamnan. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang sinuman sa bahay na ito ang nagtanong kung bakit siya namumutla. Biglang bumukas ang pinto ng banyo ng walang katok. Si Rico, may dalang tuwalya, ang pumasok na tila ba walang tao sa loob. Liana, dalian mo naman dyan. Maliligo ako. May pupuntahan kami ni Mama, reklamo ni Rico. Napatingin siya sa braso ni Liana, sa malaking pasa na kitang-kita sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Tumigil si Rico ng ilang segundo. Inaasahan ni Liana na magtatanong ito, na magagalit ito dahil may nanakit sa kanyang asawa. Ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin si Rico. Maglagay ka ng makeup o concealer dyan. Baka makita pa ng mga kapitbahay. Isipin nila kung ano ang nangyayari dito. Ayaw ni Mama ng tsismis. Hindi makapagsalita si Liana. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang tanging inaalala ni Rico ay ang reputasyon ng kanyang ina, hindi ang kaligtasan ng babaeng pinangakuan niyang mamahalin. Rico, muntik na nila akong saktan sa palengke dahil sa utang mo. Pabulong na sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Kaya nga pinapirma kita, di ba? Para matapos na yan. Bulyaw ni Rico bago isinara ang kurtina ng shower. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa sahig ay tila lumulunod sa huling hibla ng pasensya ni Liana. Lumabas siya ng banyo na parang isang anino. Pagdating niya sa kusina, nakaramdam siya ng matinding pag-ikot ng sikmura. Ang amoy ng pritong isda na inihahanda ni Lola Rosa ay biglang naging nakakasuka. Mabilis siyang napakapit sa lababo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Hiha, okay ka lang ba? Napakaputla mo. Pag-aalala ni Lola Rosa habang hinahaplos ang likod ni Liana. Nahihilo lang po ako, Lola. Siguro dahil sa pagod. Sagot ni Liana, kahit na may isang nakakatakot na hinala ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang buwanang dala ay huli na ng 2 linggo. Ngunit isinangtabi niya ang kaisipang iyon. Hindi ito ang tamang panahon para magdala ng isa pang buhay sa impyernong ito. Nang sumapit ang gabi, nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni Aling Remedios, at wala pa si Rico mula sa lakad nito, dahan-dahang lumabas si Liana. Ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa kanya habang tinatahak ang daan
patungo sa lumang kapilya sa dulo ng bayan. Ang lumang kapilya ay abandonado na. Ang mga dingding nito ay puno ng gumagapang na baging at ang bubong ay may mga butas na nagpapakita ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbabala. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ang naririnig. Pumasok si Liana sa loob. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kapilya, malapit sa altar na wala ng mga rebulto, nakatayo ang isang figura. Isang lalaking nakatalikod, matangkad, at tila may dalang bigat sa kanyang mga balikat. "Dumating ka," sabi ng lalaki nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay pamilyar. Isang boses na tila narinig na ni Liana sa kanyang mga panaginip o marahil sa isang malayong alaala. "Sino ka? Bakit mo ako pinapunta rito? Ikaw ba ang nagpapadala ng mga mensahe?" Sunod-sunod na tanong ni Liana habang nakahanda ang kanyang kamay na tumakbo kung sakaling ito ay isang bitag. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong ay tumama sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagdibok nang makita ang mukha ng lalaki. "Gabriel?" Halos pabulong na sabi ni Liana. Si Gabriel, ang kanyang kababata. Ang lalaking tapat na nagmahal sa kanya bago dumating si Rico at bago siya napaniwala ng kanyang mga magulang na ang isang Ledesma ay mas karapat-dapat para sa kanya. Ang lalaking balita niya ay pumanaw na sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. "Buhay ka," sabi ni Liana, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manghina. Ang matinding emosyon, ang pagod, at ang sikretong dala ng kanyang katawan ay sabay-sabay na sumabog. Ang paningin ni Liana ay biglang nagdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang malalakas na bisig ni Gabriel na sumasalo sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay, habang ang isang bulong ay pumasok sa kanyang pandinig. "Hindi kita pababayaan, Liana. Hindi na ulit. Ang bawat hininga mo ay isang kasinungalingan. At ang bawat haplos mo ay may lason ng ibang babae." Nadilat ni Liana ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang mga luma at madidilim na kahoy na kisame ng lumang kapilya. Ang amoy ng kandila at tuyong baging ay humalo sa isang pamilyar na bango. Ang bango ng dagat at kalinisan na tanging kay Gabriel niya lang naramdaman noon. "Dahan-dahan, Liana. Huwag kang biglang bumangon," malumanay na sabi ni Gabriel. Nakaupo ito sa isang lumang bangko sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila gustong yakapin ang buong pagkatao ni Liana para lang mawala ang sakit nito. "Gabriel, totoo ba ito? Paano nangyaring buhay ka?" Ang boses ni Liana ay gumuho sa gitna ng matinding emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Tila sinisiguro kung ito ay gawa sa laman at dugo o isang bahagya lamang ng kanyang nagdideliryong isipan. "Mahabang kwento, Liana. Noong aksidenteng yun, pinapili ako ng pamilya ni Rico, ang lumayo at magpanggap na patay o ang malagay sa panganib ang buhay mo. I chose your safety over my presence," paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "But I never stopped watching over you. At ngayong nakikita ko kung paano ka nila tratuhin, hinding-hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila. Alam mo ba ang tungkol kay Clara?" Tanong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Tumango si Gabriel. "Clara is not just a mistake, Liana. She is the mastermind. Siya ang nagtulak kay Rico na pakasalan ka dahil alam niyang ikaw ang susi sa kayamanan ng mga Ledesma. They are partners, Liana. Planado ang lahat mula pa noong simula." Ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Liana. Hindi lang siya biktima ng utang. Siya ay biktima ng isang masamang laro ng pag-ibig at pera. "Kailangan ko nang bumalik, Gabriel. Kapag nalaman nilang wala ako, mas lalong magiging malala ang sitwasyon.
sabi ni Liana habang pilit na tumatayo. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, alam niyang kailangan niyang harapin ang mga lobo sa loob ng kanyang bahay. Mag-ingat ka. I will be in the shadows. Here, dalhin mo ito. Iniabot ni Gabriel ang isang maliit na recording device. Gamitin mo ito kapag may pagkakataon. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Pag-uwi ni Liana sa bahay, tila isang sementeryo ang katahimikan. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng saradong pinto ng silid-aklatan ni Rico, narinig niya ang mahihinang tawanan. Ang tunog ng baso na nagkakabungguan ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga sa pinto. Konting tiis na lang, Clara babe. Kapag nakuha na natin ang trust fund, iiwan na natin ang babaeng yon sa kalsada. Hahayaan natin ang mga naniningil ang bahala sa kanya. Boses yun ni Rico. Puno ng pagkasabik at walang bahid ng pagsisisi. Siguraduhin mo lang, Rico. Pagod na ako mantago sa dilim. Gusto ko nang isuot ang mga alahas na yan at mamuhay bilang Mrs. Ledesma. Sagot ng isang boses ng babae, matinis, maarte at puno ng kamandag. Si Clara. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Liana ang dalawa. Nakaupo si Clara sa kandungan ni Rico. Suot ang isa sa mga mamahaling kuwintas na pagmamay-ari ng ina ni Liana. Ang haplos ni Rico sa balikat ni Clara ay ang haplos na inaasahan ni Liana tuwing gabi. Ngunit ngayon ay ibinibigay sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Ang sikmura ni Liana ay muling bumaliktad. Ang bawat tawa nila ay parang isang saksak sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Inilabas niya ang recording device mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa siwang ng pinto. I can't wait to see her face kapag nalaman niyang wala siyang makukuha kahit 5. Dagdag ni Clara bago hinalikan si Rico ng matagal. Nanginginig ang mga kamay ni Liana, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Habang pinakikinggan ang kanilang mga plano, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o sa kasal. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay at pagpapatumba sa mga taong nagtangka sa kanyang danggal. Biglang tumunog ang cellphone ni Rico sa loob ng silid. Wait, tumatawag ang bangko. Sabi ni Rico, mabilis na tumayo. Nagmamadaling lumayo si Liana at nagtago sa dilim ng pasilyo. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto at ang boses ni Rico na punong-puno ng galit. Anong fraud alert? Anong freeze ang sinasabi niyo? Akin ang pera na yan. Pinirmahan niya ng asawa ko. Naramdaman ni Liana ang isang munting tagumpay sa gitna ng kanyang pighate. Ang unang hakbang ng kanyang paghihigante ay nagsisimula na. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang marinig niya ang sigaw ni Aling Remedios mula sa baba. Liana, nasaan ka? Lumabas ka rito. May mga pulis sa labas at hinahanap ka. Ang tibok ng puso ni Liana ay tila isang mabilis na takbo ng kabayo. Pulis? Bakit siya hinahanap ng mga pulis? Sa gitna ng hagdan, nakatayo si Aling Remedios. Ang mukha ay puno ng malisya. Anong ginawa mo, Liana? Akala mo ba makakatakas ka sa amin pagkatapos mong isabotahe ang pera ng anak ko? Bago pa makasagot si Liana, nakita niya ang anino ng 2 pulis na papasok sa kanilang tarangkahan. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang hatol na hindi niya inaasahan. Anong ibinintang nila sa akin? At paano ko malalabanan ang batas kung ang mismong asawa ko ang naglagay sa akin sa gitna ng bitag? Hindi ko akalain na ang kamay na nagsuot ng singsing sa aking daliri ang siya ring maglalagay ng mga posas sa aking mga kamay. Nakatayo si Liana sa gitna ng sala. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sa harap niya, nakatayo ang 2 pulis na may seryosong mukha, habang si Aling Remedios ay humahagulgol ng malakas. Isang acting na pang best actress sa tinde ng drama. Yan mga sir, yan ang magnanakaw na yan.
Pinatira namin siya rito, binigyan ng dangal, tapos nanakawan lang pala kami. Sigaw ni Aling Remedios habang itinuturo si Liana. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa kunwaring galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang kislap ng tagumpay. Mrs. Ledesma, may reklamo po ang iyong biyenan tungkol sa pagkawala ng mga mamahaling alahas at ang illegal na pag-freeze sa account ng pamilya, sabi ng isang pulis sa mahinahong boses. Kailangan niyo po kaming samahan sa istasyon para sa kaukulang investigasyon. Dahan-dahang lumabas si Rico mula sa silid aklatan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namumula na tila galing sa matinding pag-iyak. Bakit mo ginawa ito, Liana? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo kami ninakawan? Ang bawat salita ni Rico ay parang isang matalim na kutsilyong itinarak sa likuran ni Liana. Naalala ni Liana ang nakita niya kanina. Si Clara na suot ang kwintas ng kanyang ina. Ngayon, pinabaligtad nila ang katotohanan. Binibintangan siya ng krimeng sila mismo ang gumagawa. Naramdaman ni Liana ang bigat ng recording device sa loob ng kanyang bulsa. Gusto niyang ilabas ito. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Wala akong ninanakaw, Rico. At alam mo yan, malamig na sabi ni Liana. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kislap ng takot sa mga mata ni Rico ay hindi nakaligtas sa kanya. Ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakatago sa dilim. Lalabas at lalabas ang baho niyo. Sumama na po kayo sa amin, Mrs. Muling sabi ng pulis. Habang naglalakad palabas, bawat hakbang ni Liana sa semento ay tila isang mabigat na pasanin. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng husga. Ang dangal na iningatan niya ng buong buhay ay tila dinudurog sa harap ng lahat. Ngunit sa gitna ng karamihan, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Sa ilalim ng isang puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay, nakatayo si Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng ilang segundo. Tumango ng bahagya si Gabriel, isang senyas na hindi siya mag-iisa. Pagdating sa istasyon ng pulisya, pinaupo si Liana sa isang malamig na silya. Ang amoy ng lumang papel at kape ay humalo sa tensyon ng paligid. Mrs., sabi ng asawa mo, sadyang ginulo mo raw ang mga bank documents para hindi nila makuha ang pondo. Isang uri daw ito ng sabotage at pagnanakaw ng tiwala, sabi ng investigador habang binubuklat ang isang folder. Numiti ng mapait si Liana. Sabotage? Attorney Valdez is on his way. Siya ang magpapaliwanag kung bakit naging illegal ang bawat galaw ni Rico sa account na yon. Sa kabilang bahagi ng istasyon, nakita ni Liana si Rico at Aling Remedios na abala sa pakikipag-usap sa isa pang pulis. Nakita rin niya ang pagdating ng isang itim na sasakyan sa labas. Lumabas doon si Clara, na tila isang biktima rin, may dalang panyo at kunwaring nag-aalala. I need to go to the comfort room, pakiusap ni Liana. Nang makapasok sa banyo, mabilis na inilabas ni Liana ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula kay Gabriel. The trap is set. Wait for my signal. Don't sign anything. Inilabas din niya ang recording device. Pinakinggan niya muli ang boses ni Rico at Clara na nagtatawanan habang pinaplano ang kanyang pagbagsak. Ang bawat salita nila ay naging kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong uri ng apoy. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito. Pagbalik niya sa mesa, nakatayo na roon si Rico. May hawak na isang piraso ng papel. Liana, sign this. Isang settlement agreement. I withdraw ang lahat ng bank restrictions at hindi namin itutuloy ang kaso laban sa iyo. Para makauwi ka na at matapos na itong kahihiyang ito. Tumingin si Liana sa papel, pagkatapos ay kay Rico at kay Clara na nakatayo sa likuran nito.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nandidire sa kaharap. You really think I'm that stupid, Rico? Ang boses ni Liana ay umalingaw sa buong istasyon, dahilan para mapatingin ang lahat. Hindi ako pipirma sa anumang kasinungalingan nyo. Liana, huwag kang matigas ang ulo. Mabubulok ka sa kulungan. Sigaw ni Aling Remedios, na hindi na napigilan ang kanyang tunay na ugali. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng istasyon at pumasok si Attorney Valdez. Dala ang isang makapal na folder at isang seryosong mukha. Ngunit hindi lang siya ang dumating. Kasunod niya ang isang lalaki na nagpatahimik sa buong silid. Isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLC. Mr. Rico Ledesma? Tanong na opisyal. Mayroon kaming warrant para imbestigahan ang lahat ng iyong accounts, kasama na ang mga illegal na transaksyong kinasangkutan mo. Kasama ang isang babaeng nagangalang Clara Santos. Ang mukha ni Rico ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo. Si Clara ay mabilis na nag-iwas ng tingin at sinubukang lumabas ng istasyon, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Naramdaman ni Liana ang isang munting ginhawa, ngunit alam niyang malayo pa ang dulo. Sa gitna ng kaguluhan, muli niyang naramdaman ang pag-ikot ng kanyang sikmura, isang paalala ng buhay na nasa loob niya. Hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan ito sa gitna ng digmaang ako mismo ang nagsimula? At sino ang mas mabilis na bibigay? Ako? O ang mga taong pilit akong dinudurog? Walang utang na loob. Pagkatapos kitang pakanin at patuluyan sa bahay na ito ng ilang dekada, sa ahas na yan ka pakakampi. Ang boses ni Aling Remedios ay parang kulog na yumanig sa mga dingding ng bahay pagbalik nila mula sa istasyon ng pulisya. Kahit pansamantalang nakalaya sina Rico at Clara dahil isalir sa piyansa, ang galit ng matanda ay hindi humupa. Nakatayo siya sa gitna ng sala, namumula ang mukha, habang itinuturo si Lola Rosa na nanginginig na nakatayo sa tabi ng lababo. Dahan-dahang lumapit si Liana. Pilit na itinatago ang sariling panghihina. Ang kanyang sikmura ay patuloy na kumukutitap sa hindi maipaliwanag na sensasyon, ngunit mas matindi ang kaba niya para sa matanda. Aling Remedios, huwag niyo pong idamay si Lola Rosa. Wala siyang ginawang masama. Ako ang may gusto sa lahat ng nangyari. Huwag mo akong maaling Remedios, Liana. Dahil sa'yo, napahiya ang anak ko. Dahil sa'yo, nanganib ang dangal ng pamilyang ito. Bulyaw ng matanda bago muling bumaling kay Lola Rosa. At ikaw, Rosa, akala mo ba hindi ko alam? Ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa kanya. Ikaw ang bumubulong sa kanya ng mga kung ano-anong kwento. Pack your things. Na yun din, lumayas ka sa pamamahay ko. Tila huminto ang paghinga ni Liana. No, hindi niyo pwedeng gawin yon. Wala siyang matutuluyan. Wala akong pakialam. Kung gusto mo, sumama ka sa kanya. Sigaw ni Aling Remedios bago padabog na pumasok sa kanyang silid. Naiwan ang katahimikan na punong-puno ng pait. Dahan-dahang lumapit si Liana kay Lola Rosa. Ang matanda ay hindi umiiyak. Sa halip, may isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi na lalong nagpadurog sa puso ni Liana. Ang bawat kulubot sa mukha ni Lola Rosa ay tila nagsasalaysay ng mahabang panahon ng pagtitiis. Lola, patawad po. Dahil sa akin, nawalan kayo ng tahanan. Hikbi ni Liana, habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda na kasinggasgas ng mga tuyong dahon. Huwag kang humingi ng tawad, iya. Ang totoo ay, matagal ko na itong inaasahan. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay naging libingan na ng mga pangarap. Mahinang sagot ni Lola Rosa. Masaya kong aalis dahil alam kong marunong ka ng lumaban. Pumunta si Lola Rosa sa kanyang munting silid sa likod ng kusina. Pinanood ni Liana kung paano inilagay ng matanda ang kanyang kakaunting gamit sa isang lumang sako. Ilang pirasong damit, isang kupas na rosaryo, at isang maliit na baon ng biskwit.
Ang bawat kilos ni Lola Rosa ay puno ng dignidad. Isang uri ng katatagan na lalong nagpaalab sa determinasyon ni Liana na tapusin ang laban na ito. Bago lumabas ng pinto, huminto ang matanda. Tumingin siya sa paligid, sinisiguro na walang nakakakita. Mabilis niyang hinila ang kamay ni Liana at may inilagay na isang maliit, malamig at matigas na bagay sa kanyang palad. Isang lumang susi. Isang susi na may kalawang, ngunit tila napakahalaga. Ito ang susi sa maliit na baul sa ilalim ng hagdan, sa likod ng mga lumang kahon ng sapatos ni Rico. Bulong ni Lola Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagbabala. Nandoon ang mga totoong dokumento ng mana ng iyong ina na sadyang itinago ni Aling Remedios bago pa kayo ikasal. Gamitin mo yan, Liana. Yan ang magpapalaya sa iyo. Lola, hindi makapagsalita si Liana. Ang bigat ng susi sa kanyang palad ay tila katumbas ng bigat ng responsibilidad na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Kailangan ko ng lumakad, Hija. Huwag kang mag-alala sa akin. Pupunta ako sa aking pamangkin sa probinsya, sabi ni Lola Rosa bago dahan-dahang humakbang palabas ng tarangkahan. Pinanood ni Liana ang papalayang anino ni Lola Rosa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang bahagi ng puso ni Liana na binabaklas. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman ni Liana ang matinding pangungulila. Si Lola Rosa ang kanyang tanghing kakampi, ang tanghing nagparamdam sa kanya na siya ay tao sa loob ng bahay na iyon. Nabalik ang diwa ni Liana nang marinig niya ang malakas na tawa ni Rico mula sa sala. Sa wakas, wala na ang matandang pakialamera. Celebration tayo, Clara! Ang tunog ng baso na nagkakabungguan at ang amoy ng alak ay muling bumalot sa bahay. Ang kawalan ng hiya ng mga ito ay tila isang lason na lalong nagpapatapang kay Liana. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa ilalim ng hagdan. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila isang panalangin para sa gabay. Sa dilim, nagsimula siyang maghalugog sa mga lumang kahon. Ang alikabok ay sumasakal sa kanyang ilong, ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na kahoy. Isang maliit na baul na nakatago sa pinakasulok. Inilabas ni Liana ang susi mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng malaking gulo. Isinama niya ang susi sa butas, at ang tunog ng pag-ikot ng luma at kinakalawang na mekanismo ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ngunit bago pa niya mabuksan ang takip, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag ng kanyang maliit na flashlight. Anong ginagawa mo dyan, Liana? Ang boses ni Rico, na ngayon ay amoy alak at puno ng panganib, ay narinig niya sa kanyang likuran. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Liana? Ang pagiging mausisa ay may masamang maidudulot sa isang katulad mo. Ang boses ni Rico ay parang malapot na putik na dumidikit sa pandinig ni Liana. Amoy na amoy niya ang hininga ng asawa na puno ng alak. Isang amoy na nagpabaliktad muli ng kanyang sikmura. Ang anino ni Rico ay tila isang dambuhala sa pader ng madilim na bodega sa ilalim ng hagdan. Dahan-dahang binitiwan ni Liana ang takip ng baul, ngunit nananatiling nakakuyom ang kanyang palad sa maliit na susi. Naghahanap lang ako ng mga lumang gamit na pwede kong ibenta, Rico. Di ba sabi niyo ay kailangan natin ng pera? Ang boses ni Liana ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang pananggalang na pilit niyang itinatayo. Tumawa ng maikli si Rico, isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pangungutya. Huwag mo akong lokohin, Liana. Alam kong may ibinigay sa iyo ang matandang Rosa bago siya lumayas. Ibigay mo sa akin ang susi. Hinawakan ni Rico ang braso ni Liana. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay muling nagpaalala sa kanya ng mga pasa na iniwan ng mga naniningil sa palengke. Sa pagkakataong ito, hindi nagpadaig si Liana. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang asawa.
Isang paghaharap na puno ng tahimik na digmaan. Wala akong ibibigay sa iyo, Rico. Hindi na ngayon, at hinding-hindi na kailanman. Matigas na sabi ni Liana. Bago pa makakilos si Rico, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso mula sa sala ang narinig nila. Kasunod ang hysterical na sigaw ni Aling Remedios. Rico! Rico, halika rito! Ang mga dokumento! Nawawala ang mga titulo sa loob ng kwarto ko! Nataranta si Rico. Ang kanyang atensyon ay nahati sa pagitan ni Liana at ng kanyang ina. Sa sandaling yon, ginamit ni Liana ang pagkakataon. Buong lakas niyang tinulak si Rico at mabilis na binuksan ang baul gamit ang susi ni Lola Rosa. Ang luma at kinakalawawang na trangka ay gumawa ng isang mahabang tunog ng pag-ikot. Tila isang daing ng nakaraang pilit na kinakalimutan. Sa loob ng baul, hindi ginto o pilak ang gumungad sa kanya, kundi isang makapal na folder na nakabalot sa plastik. Mabilis itong kinuha ni Liana at itinago sa loob ng kanyang maluwag na duster bago pa muling lumingon si Rico. Ano yan? Ibigay mo sa akin yan! Sigaw ni Rico habang pilit na inaabot ang likuran ni Liana. Rico, anak! Tulungan mo ako! Ang sigaw ni Aling Remedios ay mas lalong naging desperado. Napilitan si Rico na iwan si Liana at tumakbo patungo sa sala. Naiwan si Liana na nanghinginig. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa ilalim ng hagdan at pumasok sa banyo. Inilock ang pinto ng 3 beses. Sa loob ng banyo, habang ang tunog ng tubig sa gripo ay nagsisilbing tabing sa kanyang mga kilos, binuksan ni Liana ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nandun ang orihinal na huling habilin at testamento ng kanyang ama. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang mga hinala. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon, ang lahat ng lupain sa probinsya, at ang malaking bahagi ng kayamanan ng mga Ledesma ay hindi pagmamay-ari ni Rico o ni Aling Remedios. Ang lahat ng ito ay ipinamana sa kanya, kay Liana, bilang tanging tagapagmana ng kanyang ina. Sadyang pinike ni Aling Remedios ang mga pirma at itinago ang katotohanan ito bago pa ang kasal. Pinakasalan siya ni Rico hindi para makuha ang kanyang yaman, kundi para masiguro na hinding-hindi malalaman ni Liana na siya na pala ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Ang kanyang luha ay pumatak sa papel. Nabura ang ilang letra sa pangalan ng kanyang ama. Ang pamilyang itinuring niyang sa kanya ay ang mga magnanakaw na matagal nang nagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Habang binabasa ang huling pahina, may nakita siyang isang maliit na tala na isinulat ng kanyang ama sa gilid ng dokumento. Para sa aking anak, ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa lakas ng loob na bawiin ang nararapat. Napatigil si Liana nang makarinig siya ng mararahas na kalabog sa pinto ng banyo. Liana! Buksan mo ito! Alam kong may kinuha ka! Ibigay mo sa amin ang folder na yan kung ayaw mong sakpan ka namin ng tuluyan. Ang boses ni Aling Remedios ay wala na ang anumang bahid ng pagkukunyari. Ito ay boses ng isang desperadong kriminal na handang pumatay para lamang manatili ang kanyang sikreto. Dahan-dahang itinago ni Liana ang mga dokumento sa isang maliit na butas sa likod ng salamin ng banyo na matagal na niyang napansin. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ang luha at hinarap ang pinto. Hindi niyo na ako matatakot, Aling Remedios. Pabulong na sabi ni Liana sa sarili. Dahil sa gabing ito, ang bahay na ito ay hindi na ninyo kaharian. Pinuksan ni Liana ang pinto. Nakatayo roon sina Rico at Aling Remedios. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Liana. Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata at sa unang pagkataon, ang takot ay lumipat sa kanila. Nasaan ang folder, Liana? Tanong ni Rico, habang ang kanyang kamay ay nakakuyom,
na tila handang manakit. Ngumiti si Liana, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Ang folder? Wala na sa akin. At sa tingin niyo ba, kayo lang ang marunong maglaro sa ilalim ng dilim? Biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang tunog nito ay tila isang babala ng paparating na hatol. Sino ang tumatawag sa ganitong oras? At paano makakaligtas si Liana sa gabing ito kung ang kanyang mga kaaway ay wala na ring balak na hayaan siyang makalabas ng buhay? Kailangan nating mag-usap ng maayos, gaya ng isang tunay na pamilya. Ang mga salitang ito ni Liana ay tila isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa mainit at madilim na silid. Nakatayo siya sa harap ni Rico at Aling Remedios. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi nila kayang aruhin. Ang teleponong kanina ay tumutunog ay tumigil na, ngunit ang tensyon ay nananatiling nakabitin sa hangin, tila isang lubid na malapit ng maputol. Anong pag-uusap, Liana? Ibigay mo sa amin ang folder at baka sakaling mapatawad ka pa namin. Bulyaw ni Aling Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Numiti si Liana, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maghanda tayo ng isang peging, isang huling hapunan para sa lahat ng ating mga sikreto. Imbitahan niyo si Clara. Alam kong niyan lang siya sa tabi-tabi. Nagkatinginan si Rico at Aling Remedios. Ang pagkalito ay gumuhit sa kanilang mga mukha. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Bakit tila si Liana na ang nagdidikta ng bawat hakbang? Sa loob ng 2 oras, ang kusina ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Liana ay hindi nagluluto ng tira-tira. Inihanda niya ang pinakamasasarap na putahe, lechon, kare-kare, at mga mamahaling alak na matagal nang itinatago ni Aling Remedios. Ang bawat hiwa niya ng karne, ang bawat paghalo niya sa kawali, ay tila isang ritual ng pagpapakawala sa lahat ng sakit na kanyang tinanggap. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang hapagkainan ay nagniningning sa ilalim ng engrandeng chandelier. Nakaupo si Rico sa kabisera, tila isang hari na muling nabigyan ng korona. Sa tabi niya ay si Clara, na suot pa rin ang kwintas ng ina ni Liana, at sa kabilang dako ay si Aling Remedios na hindi mapakali ang mga mata. Ano ba talaga ang balak mo, Liana? Tanong ni Rico habang nilalagyan ng alak ang kanyang baso. Ang tunog ng likidong bumubuhos sa kristal ay tila isang babala ng paparating na pagbaha. Dahan-dahang umupo si Liana sa tapat nila. Hindi siya kumukuha ng pagkain. Pinagmamasdan niya lang sila, ang mga taong nagnahaw ng kanyang buhay, ang asawang nalinlang ang kanyang puso, at ang kabit na nagnanais ng kanyang trono. Gusto ko lang magpasalamat, simula ni Liana. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na parang labaha. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang mundong ito ay mapagkunwari. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang Ledesma ay hindi nakabase sa dugo, kundi sa kapal ng mukha. Liana, kung mag-iinsulto ka lang, itigil mo na ito. Sigaw ni Clara. Ang kanyang mapupulang labi ay nangangatog sa inis. Huwag kang magmadali, Clara. Ang kwintas na suot mo ay bagay sa iyo. Bagay na bagay sa isang taong sanay, humiram ng hindi sa kanya. Patuloy ni Liana. Biglang tumayo si Aling Remedios. Itinalbog ang kanyang kutsara sa porselanang plato. Ang tunog ng baka na tumama sa seramika ay tila isang hudyat ng pagsabog. Tama na. Ibigay mo na ang folder, Liana. Ngayon din! Dahan-dahang inilabas ni Liana ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Ang folder ay nasa ligtas na lugar, pero ang boses ninyo ay kanina pa naririnig ng buong mundo. Pinindot ni Liana ang button. Mula sa mga speaker sa sala, umalingaw-ngaw ang recording ng kanilang pag-uusap sa istasyon, ang pag-amin ni Rico tungkol sa trust fund, at ang plano ni Clara na iwan si Liana sa kalsada. Ang kanilang sariling mga tinig ay tila mga multong bumalik para sakalin sila. Ang mukha ni Rico ay naging kasing putla ng telon.
Si Clara ay mabilis na tumayo, balak tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng sunod-sunod na pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng kanilang tarangkahan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang malalakas na yabag ng mga bota sa semento ay papalapit. Hindi ito ang mga naniningil. Hindi ito ang mga banta sa kalsada. May bisita tayo, pabulong na sabi ni Liana habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang isang munting sipa mula sa loob ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na tapusin ang lahat. Bumukas ng marahas ang pintuan. Nakatayo roon si Gabriel, kasama ang pangkat ng mga investigador mula sa AMLC at mga pulis na may dalang mga opisyal na dokumento. Rico Ledesma, Remedios Ledesma, at Clara Santos. Boses iyon ni Gabriel, puno ng awtoridad at hustisya. Inaaresto kayo sa mga kasong pangingikil, forgery, at illegal detention. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinupusasan si Rico, nagtagpo ang mga mata nila ni Liana. Bakit, Liana? Bakit mo ito ginawa sa sarili mong pamilya? Dahil ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng isa't isa, Rico, sagot ni Liana. Habang hinihila palabas ang mga ito, mabilis na lumapit si Aling Remedios kay Liana. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nagwawala. Hindi pa tapos ito, Liana. Mabubulok ka rin kasama ng anak ko. Akala mo baligtas ka? May huling sorpresa pa kami para sa'yo. Isang malakas na putok ang narinig mula sa labas. Hindi mula sa baril, kundi mula sa isang transformer na biglang sumabog, dahilan para magdilim ang buong paligid. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Liana ang isang matalim na sakit sa kanyang puson. Isang sakit na hindi emosyonal, kundi pisikal at nakakatakot. Gabriel! Sigaw ni Liana bago dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Sa gitna ng kaguluhan at dilim, isang katanungan ang huling pumasok sa kanyang isip. Maililigtas ko ba ang buhay na ito? O ang tagumpay ko ay magiging sanhi ng aking pinakamalaking kawalan? Huwag kang pipikit, Liana. Parang awa mo na. Lumaban ka. Ang boses ni Gabriel ay tila nagmumula sa isang napakalayong lagusan, paos at puno ng takot. Naramdaman ni Liana ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa malamig na sahig. Ang mga bisig ni Gabriel ay tila isang matatag na pader na pilit siyang inilalayo sa kamatayan. Ang bawat galyon ng kanyang hininga ay parang paglunok ng mga bubog at ang sakit sa kanyang puson ay tila isang apoy na walang balak mamatay. Sa labas ng bahay, ang madilim na gabi ay nababanaagan ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang ingay ng paligid ay naging isang malabong bulong para kay Liana. Ngunit malinaw niyang narinig ang huling pagwawala ni Aling Remedios. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang sigaw ng matanda ay punong-puno ng pait habang kinakaladkad siya ng mga babaeng pulis patungo sa patrol car. Liana, isinusumpa kita! Wala kang makukuha sa amin. Nagawa pang imulat ni Liana ang kanyang mga mata ng bahagya. Nakita niya si Rico, nakayuko at nakaposas, ang mukha ay wala ng bakas ng pagiging mapagmataas. Ang asawang pinangakuan siya ng langit ay ngayon ay papunta na sa impyernong siya mismo ang lumika. Sa likuran nito, si Clara ay humahagulgol. Ang kwintas na pilit niyang inangkin ay kinuha na ng mga investigador bilang ebidensya. Everything is over, Liana. Just focus on your breathing. Bulong ni Gabriel habang isinasakay siya sa ambulansya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng kisame ay sumalubong sa kanya. Ang bawat pag-usad ng stretcher sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na paglipas ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila unti-unting nakikipagpalit sa isang kakaibang kapayapaan. Ngunit ang takot para sa kanyang anak
ay nananatiling nakatusok sa kanyang puso. Doctor, please, save the baby. Papulong na pagsusumamo ni Liana bago siya tuluyang ipinasok sa emergency room. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Gabriel. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundong ito? Gagawin namin ang lahat, Mrs. Dahan-dahan lang. Sagot ng isang nurse sa mahinahong tinig. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Gabriel na naghihintay sa labas. Ang katahimikan ng hallway ay binabasag lamang ng paulit-ulit na tunog ng kanyang sariling mga hakbang. Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa pagkakaaresto sa pamilya Ledesma ay nagsimulang kumalat sa telebisyon at radyo. Ang pamilyang dating tinitingala dahil sa kanilang kunwaring yaman at dangal ay ngayon ay naging tampulan ng asar at kutyang buong bayan. Nalaman ng publiko ang lahat. Ang mga pekeng titulo, ang panluloko sa tiwala ni Liana at ang malupit na pagtrato sa kanya. Ang karma na matagal nang inaasam ng mga taong nakapaligid sa kanila ay dumating ng mas mabilis pa sa kidlat. Madaling araw na nang lumabas ang doktor mula sa silid ni Liana. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Mabilis na tumayo si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. Doc, kumusta siya? Ang asawa ko, ang baby? Tanong ni Gabriel. Nakakalimutan na sa mata ng batas ay hindi siya ang tunay na asawa, kundi ang tanging nagmamahal. Huminga ng malalim ang doktor. Nagawa nating itigil ang bleeding. Liana is stable now, but she needs total bed rest. And the baby? It's a miracle, Gabriel. The heartbeat is weak but steady. Lumalaban ang bata. Napayak si Gabriel. Isang iyak ng matinding pasasalamat. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas. Ang laban ni Liana ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamalaking banta ay nasa likod na ng rehas. Kinabukasan, nagising si Liana sa sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kanyang silid. Ang paligid ay tahimik, malayo sa sigawan at pait ng bahay ni Rico. Nakaupo sa tabi niya si Gabriel, mahimbing na natutulog habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Tumingin si Liana sa kanyang tiyan. Marahan niyang hinaplos ito, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga gahaman ay bumagsak na, at ang bahay na kanyang pinaghirapan ay muli nang magiging kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang nurse ang pumasok na may dalang isang maliit na sobre. Mrs., may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Hindi raw po nagpakilala. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato. Litrato ng kanyang ina na may kargang isang sanggol at sa likod nito ay may nakasulat na mensahe sa pulang tinta. You think you won everything, but the biggest secret is still buried in the house you now claim to own. Look closer at the walls, Liana. Ang kilabot ay muling gumapang sa likuran ni Liana. Mayroon pa bang mas malalim na sikreto ang pamilya Ledesma? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito na tila nang galing sa isang taong mas nakakaalam kaysa kay Rico at Remedios? Ang bawat pader ng bahay na ito ay may kwento. Ngunit ang kwentong itinatago nila ay mas madilim pa sa gabing walang bituin. Dahan-dahang itinulak ni Liana ang pintuan ng mansyon. Ang tunog ng mga bisagra na tila humihingi ng langis ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sala. Hindi na ito ang bahay na puno ng sigawan ni Aling Remedios o ng mapanlinlang na tawa ni Rico. Ang hangin ay amoy alikabok at nakakapangulilang katahimikan. Sa likuran niya, nananatiling nakaantabay si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang balute na nagbibigay ng lakas kay Liana upang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito ngayon, Liana? Maaari nating ipagpaliban ito hanggang sa mas bumuti ang pakiramdam mo. Pag-aalala ni Gabriel habang maingat na inaalalayan ang siko ni Liana.
Kailangan ko itong tapusin, Gabriel. Hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat may mga lihim pang nakatago sa ilalim ng bubong na ito. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, tila sinisiguro sa kanyang anak na ang lahat ay magiging maayos na. Naglakad siya patungo sa silid-aklatan, ang lugar kung saan natagpuan niya ang lihim na folder. Ngunit naalala niya ang mensahe sa ospital. Look closer at the walls. Pinagmasdan niya ang mga wallpaper na may disenyong antigo, ang mga pader na tila nakamasid sa bawat hakbang niya. Sa dulo ng silid, malapit sa isang malaking bookshelf na nakadikit sa pader, may napansin siyang isang bahagi na tila hindi pantay ang pagkakakabit ng kahoy. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kagamitan at dahan-dahang tinuklap ang bahaging iyon. Ang tunog ng kahoy na nababaklas ay tila isang daing mula sa nakaraan. Sa likod ng pader, isang maliit na metal na vault ang nakatago, isang lihim na silid na hindi alam kahit ni Rico. Ang susi ni Lola Rosa, pabulong na sabi ni Liana. Inilabas niya ang susi at sa isang pagkakataon pa, ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay nagdala ng isang katotohanang babago sa lahat. Sa loob ng vault ay may isang lumang diary na pagmamay-ari ng kanyang ina at mga sulat na may selyo ng abogado mula sa nakaraang 20 taon. Habang binabasa ni Liana ang mga pahina, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang higanteng kamay. Hindi lang pala pera ang ninakaw ng mga Ledesma. Ang pamilya ni Rico ay dating mga katiwala lamang ng pamilya ni Liana. Ang ama ni Rico ang sadyang nagmaniobra upang malubog sa utang ang ama ni Liana, na naging sanhi ng atake sa puso nito. At ang kanyang ina ay hindi namatay sa sakit, kundi sa labis na pighati at pang-aapi ni Aling Remedios noong mga panahong sila ay naghihirap. Ninakawan nila ako ng magulang, ng kabataan, at nayon ay binalak nilang nakawan din ako ng kinabukasan. Sabi ni Liana. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang diary. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat luha ay hindi natanda ng kahinaan, kundi ng paglaya. Kinabukasan, dinalaw ni Liana si Rico at Aling Remedios sa kulungan. Nakaupo sila sa likod ng makapal na salamin, ang kanilang mga mukha ay gusot, marumi, at wala ng bakas ng dating karangyaan. Si Rico ay nakatingin lang sa sahig, hindi makatingin sa asawang kanyang nilinlang. Si Aling Remedios naman ay nananatiling matalim ang titig, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nagpapakita ng kanyang tunay na takot. Nandito ka ba para pagtawanan kami, Liana? Para ipamuka na ikaw ang nanalo? May pait na tanong ni Aling Remedios. Nandito ako para ibigay sa inyo ang huling bagay na kailangan nyo mula sa akin. Sagot ni Liana sa isang kalmado at malalim na boses. Ang aking patawad, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bigat mula sa inyo sa pagsisimula ng buhay ko kasamang aking anak. Napatigil si Aling Remedios. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang salitang lumabas. Si Rico naman ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi, ngunit alam ng lahat na huli na ang lahat. Ang mansyon ay akin na, at ang lahat ng yaman na ninakaw nyo ay naibalik na sa nararapat na may-ari. Mabubuhay kayo sa loob ng rehas na ito habang iniisip ang lahat ng kasama ang ginawa nyo, pagpapatuloy ni Liana. Ito na ang huling beses na makikita nyo ako. Tumayo si Liana at naglakad palabas ng bisitahan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ang bawat hininga ay mas malalim. Sa labas ng kulungan, naghihintay si Gabriel sa tabi ng sasakyan. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanyang mukha. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Handa na akong magsimulang muli, Gabriel. Sa isang tunay na tahanan. Sagot ni Liana. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa madilim na gusali ng kulungan, tumingin si Liana sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay
upang bigyang daan ang ganda ng papalubog na araw. Ang digmaan ay tapos na, ang mga gahaman ay naparusahan na, at sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na lamang isang panag-inip. Lumipas ang 7 buwan. Ang mansyon na dati ay nababalot ng pot at mga lihim ay tila humihinga na ngayon ng bagong buhay. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga telang kulay puti at asul na hinahayaan ang sikat ng araw na sumayaw sa makintab na sahig. Wala na ang amoy ng panis na pagkain at lumaong alikabok. Ngayon, ang bango ng mga sariwang sampagwita at bagong luto na kape ang bumabalot sa bawat sulok ng tahanan. Sa gitna ng malawak na harden, nakaupo si Liana sa isang tumba-tumba. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel, ang kanyang anak na lalaki, si Baby Isaac. Ang bawat mahinahong paghinga ng sanggol ay tila isang himig ng tagumpay para kay Liana. Ang batang ito, na dumaan sa matinding bagyo bago pa man maisilang, ay ang buhay na patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay. Hiha, handa na ang merienda. Nagluto ako ng paborito mong kakanin at mainit na tsokolate. Napatingin si Liana sa pintuan at nakita ang nakangiting mukha ni Lola Rosa. Hindi na ito ang matandang nanginginig sa takot. Ngayon, si Lola Rosa ay maayos ang pananamit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Siya na ang tumatayong lola sa bahay na iyon. Ang tagapangalaga ng kapayapaan na dati ay ipinagkait sa kanila. Salamat po, Lola. Susunod na po kami ni Isaac. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng katahimikan at kapanatagan. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang narinig sa labas ng tarangkahan. Hindi ito ang tunog ng panganib, kundi ang hudyat ng pagdating ng taong nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon. Pumasok si Gabriel sa harden. May dalang isang maliit na basket ng mga prutas at isang pumpon ng puting rosas. How's my favorite mother and son? Nakangiting tanong ni Gabriel. Lumapit siya at panayad na hinika ng noo ni Liana, bago dahan-dahang hinaplos ang maliit na kamay ni Isaac. We're doing great, Gabriel. Napakatahimik ng hapon na ito, sabi ni Liana. Naupo si Gabriel sa tabi niya. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo at nagdaop. Isang simpleng ugnayan na puno ng pangako at pag-unawa. Wala nang pagmamadali, wala nang takot. Ang pag-ibig na namamagitan sa kanila ay tila isang ilog na tahimik na dumadaloy, malalim at hindi natitinag ng anumang agos. Nakausap ko ang abogado kanina, pabulong na sabi ni Gabriel. Final ang hatol. Si Rico at Aling Remedios ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng kaso laban sa kanila ay napatunayan na. Huminga ng malalim si Liana. Ang galit na dati ay sumusakal sa kanyang puso ay wala na. Ang taking natira ay ang malalim na pag-unawa sa halaga ng katarungan. Salamat, Gabriel. Pero ang totoo, ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang makita silang nasa likod ng rehas, kundi ang magising bawat umaga na wala ng bigat sa aking dibdib. Lumingala si Liana sa langit na ngayoy, unti-unting nagiging kulay ube at ginto, dahil sa papalubog na araw. Ang paglalakbay niya ay puno ng mga sugat, ng mga pasa, at ng mga luhang sadyang inubos ng pait. Ngunit sa bawat sakit na yon, natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili. Ang tunay na dangal ay hindi pala nasusukat sa pangalang dala ng kasal o sa yamang nakatago sa mga pader. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo sa gitna ng pagtataksil, ang lakas na magpatawad para sa sariling katahimikan, at ang tapang na muling magmahal pagkatapos madurog ng paulit-ulit. Liana, look! Turo ni Gabriel sa isang munting bulaklak na sumisibol sa pagitan ng mga bato sa gilid ng garden path. Kahit sa gitna ng matitigas na bato, nakahanap pa rin siya ng paraan para mamukadkad. Ngumiti si Liana at mas lalong hinigpitan ang yakap sa kanyang anak. Katulad natin, Gabriel. Katulad natin. Sa huling pagkakataon,
Binalikan ni Liana ang alaala ng kusokep sa kanyang unang gabi. Ang tira-tirang pagkain at ang malamig na pakikitungo. Ngunit ngayon, ang mga alaalang yon ay tila mga lumang pahina na lamang ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Sinara na niya ang pintuan ng nakaraan at sa bawat pagtibok ng kanyang puso, ang tanging naririnig niya ay ang himig ng pag-asa, pagmamahal, at ang walang hanggang kapayapaan. Ang kwento ni Liana ay hindi na kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang reyna na muling binawi ang kanyang kaharian, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang busilak na puso at matatag na kaluluwa.